Ayan, welcome back dito sa De Enrica, YouTube channel. At well, ako po kanina pa nanonood ng mga balita, Kinulate ko yung mga vlogs ng iba't ibang vloggers. May dalawang topic po tayo, mga bilisan, Unang-una sa lahat, ito pong mga DDS vloggers, or anti-admin vloggers, kung masabi natin. Hindi naman po yung anti na galit sila talaga sa administrasyon, Sila lang po yung galit sa walang pagbabagong inaasahang nangyayari, Yung frustration nila. Laban po dito kay Thinking Pinoy, Napanood ko kanina si Princess Maui, Tapos yung mga post ni Maharlika. At ito po si Pebbles, Talavera. Talagang joint force sila, inayayanig nila itong si Thinking Pinoy na nananahimik na. Hindi na yata ito nagpo-political vlogging. Bakit nga naman po yung mga yung mga binablangka niya noon, yung mga binabanatan niya noon, shoulder to shoulder na with the administration. So wala. So, yung on the other hand, sila Maharlika, solid pa rin po kanilang pakikibaka, di ba? Kumbaga, they see something. So, sasalita po talaga sila. Di ba? Lalo na kung di ka talaga bayad, di ba? Yung prinsipyo mo, hindi nakataya. So, yan po talaga yung nangyayari, At ito pa nga pong mga nabanggit po ni Princess Maui, yung mga di umano, mga binabayaran, ng mga walang sense mag-vlog, Pero kawawa po yung mga followers niya, Lalo na yung isa dyan, yung nagpapakilalang coach, Nung nakanagat daw ng aso yan, Wala pong kasensense yan, sa totoo lang, mag-vlog. Dati, nung magkakakampi pa sila, pinapanood ko yan, boboring po ako. Parang wala talaga siyang punto. Lalo na ngayon. Dahil anong mga pinupunto niya dyan? Yung mga sinasabi niya sa mga issue na Kaya ewan ko, sa mga taga-subaybay na ang dami nilang views. So I hope sa mga kababayan nating nanonood dyan, magsuri po kayo, Dahil baka po kayo nakakasangkapan, Dahil yung mga yan, di umano kumikita, di lang just for the vlog, For livelihood na rin. Di umano po, Sangayon po sa mga binabanggit, ng ating mga fina-follow na vlogs or vloggers. Okay, pangalawang topic po, Ito pong issue, or yung balita na sinabi po ni Senator Amy Marcos na di umano, meron daw pong 25 targets ang China, na pwedeng gamitan po ng supersonic or hypersonic missile, So, yan naman po kasi talaga na ang gera ngayon, Hindi na po katulad nung araw na personnel to personnel. Siguro kung if they're going to invade, So, gagamitan nila ng ground troops, Pero, ang mga warfare po kasi ngayon, puro ganyan na airstrikes na po. At yung mga nangyayari dyan po sa Pinas, kung papansinin nyo lang po, ito speculation ko lang po to, Hindi po ako naglalayon magbigay ng fake news sa inyo. Ang sa akin po, again, ang sinasabi ko, pag-iisipan. Ako po, napagtagpi-tagpi ko, yung mga balitang nangyayari. Kasi nga po, sinabi ng militar, sangayon po sa akin napanood, correct me if I'm wrong, na wala pong dapat ikabahala, wala daw gera, ganyan. Tapos ito naman po sinabi ni Senator Amy na may 25 sites. So bakit po sinasabi ni Senator Amy yan sa atin? Through social media, through media. Bakit hindi niya po ibulong sa kapatid niya? So something is different na po. May kakaiba po dyan. Pwede niya pong sabihin sa kapatid niyang presidente, bakit kailangan niya pa ipamilya? So ano pong sa tingin ko ibig sabihin niya? Hindi niya po nakakausap ng kapatid niya. Ganun po kasimple. At kailangan niya pa pong idaan sa At bakit siya may ganong impormasyon? Wala ang mga kasundaluhan, Tapos po, di kaya talaga totoo na malapit na tayo sumabak sa gera. Kasi alam niyo po nangyari, di ba? Ang dami pong mga EDCA sites ngayon.
dinagdagan po mga presence. Tapos may mga sundalo na daw po talaga na Amerikano sa ating bansa, no? Di umano, sinasabi po nila. Kaya po, biglang may anunsyo ng ganyan eh. Ang tawag dito, sinasabi na wala daw gera na mangyayari. So, siguro sa akin lang po, no, spekulasyon ko, parang hindi ito, parang kabaliktaran ito eh. Para po talagang, wag naman po sana, no, pero pakiwari ko. Tapos ano pa ba ang kakatuwa sa mga nangyayari? Palabas-labas po ng bansa, no, ang ating mga opisyal na hindi po natin nalalaman. Nalalaman natin kung kailan tapos na, nandun na sila. At yun nga pong kasama, no, ng unang ginang, yung leader daw po, no, sangayon po kay Atty. Trix, leader or yung namumuno dyan sa Maharlika Fund. So, sa akin, iniisip ko lang po, naglalaro sa isip ko. Di kaya sinisecure na yung pondo. Di kaya yung, kasi po yung Maharlika Fund, sangayon sa akin pag sa panonood ko po ng balita, yan po yung pinagsama-samang pondo eh, di ba? So di kaya yan eh, di kaya ako na lang, tatanong lang. Di kaya yan posibleng i-secure na kung sakaling magkaroon ng gera. Di ba? Katulad po nangyari between war ng China at ng Taiwan, yung sinaunang gera po, no? Kung saan marami pong kayamanan daw ang dinala, no, ng mga tawag dito, kasi dati po magkasama yan eh, yung Taiwan tsaka China. Ngayon, hanggat sa napunta na po sila dyan sa island sa may Taiwan, may mga dalang mga pondo, ganyan. So, ayun, na-manage pa rin nila na maayos ang Taiwan, no? Napanood ko po kayo na sa YouTube. So, yun po ang mga naglalaro sa isip ko, no? Wala po tayong kamalay-malay. Eh, di nga po kaya talaga ganyan. May problema po tayong kakaharapin dyan sa bansa, no? Pinto ng, pag naman sana, gera, di ba? Kasi nga po, ang foreign policy po natin, masyado po tayong kumampi sa Amerika. Yun nga po, di ba? Nagtataka tayo, bakit kailangan natin payagan, 'di ba, na mag-increase ng mga presensya ng mga Amerikano dito. Tapos lumalabas pa nga yan daw ang posible, no, di umano, na maging exit, tawag ito, entry points po kung nagkaroon po ng gera diyan sa Taiwan. So ibig sabihin kasali po tayo. So posible nga talaga na yung mga defense system na Amerika na nakapwesto sa Pilipinas, yan po talaga uunahin ng China. At ako naman di naniniwala na hindi gagamitin yan sa West Philippine Sea. Dahil kontrolado naman po nila West Philippine Sea. Di nila kailangan gumamit ng Kasi nga, palakol nga lang kaya na tayong talunan. Ba't ba sila gagamit ng mga hypersonic missiles, di ba? So yun po yung mga naisip ko, no? Kung sakali man pong pumutok ang digmaan between Taiwan at China, ipit po tayo dahil nga sa akin lang po, no, alam ko ang access point sa tingin ko po, no, sa tingin ko lang, no, speculation ko, yung mga yung enhanced mga EDCA sites na yan po yung mga dyan na siguro marahil naka-install yung mga weapon system ng Amerika na siyang possible nga talagang tatargeting niya. So damay po tayo at wala po tayong kaalaman. Ano nga naman ang ng mga leader natin, anytime po meron silang access to information at nakita na nga po natin na may kakayanan po silang umalis na hindi po natin nalalaman. Kasi nga po media tahimik na rin po eh. So yan po ang problema dyan sa inyo, dyan sa Pilipinas, atin ang West Philippine Sea. Hindi nyo po alam ang sinasabi nyo, guys, no? You don't know how to deal with Chinese. Ako po, nakatrabaho po mga Chinese, no? Diyan sa Singapore. Hindi po sila yung puro salita, yung puro angas. Hindi po ganun ang Chinese. Kung gusto po nilang gawin, biglaan po, nagagawa kagad nila. No? Isang ganun lang po. Execution po sila. Hindi po sila puro daldal, hindi po sila puro yapang at kabulshitan, guys, no? Hindi sila ganun. Hindi nga sila nagsasalita, biglaan na lang gagawin. Ganun po.
Di katulad yan sa Pilipinas, puro tayo yabang, atin-atin na. Tignan nyo nangyari. May kawawang sundalong naputulan ng daliri. Tapos ano nangyari? Di ba? So wag po tayong magsuri po tayo, no? At mapagmatsyag po tayo. Wag na po yung mga walang kakwenta-kwentang issue ang sinusubaybayan natin yan. Pati pa naman yung Boy Dila, bibigyan nyo ng panahon. Kaya po, sige, ang ginagawa sa atin ng mga tiwali dyan sa atin dahil wala po tayong pakialam. So, yun lang po, no, ating mga spekulasyon, no. Pagtagpi-tagpi ko po, no, na posibleng senaryo na dyan sa ating bansa na hindi nyo po nalalaman, no. Yan po bagay na pag-isipan nyo lang po, no. Not to scare you at to spread lies or misinformation or fake news, hindi po. Again, this is my speculation at ano po, kayo nang bahala, no? Manood lang po kayo ng mga balita at huwag kayo basta magpakalansi dyan sa mga bayarang vloggers, no? Na wala na pong ginawa kundi, ay naku po, kaya kayo na lang po, no? Magpagtimbang-timbangin nyo po, join forces na po, no? Yung mga walang paninindigan, no? Dati nagkakaaway-away, ngayon nagjo-join force na sila na ang bagong unit team. Di ba? So wala na po, exit na po mga Duterte dahil may marahil po, malalaman na lang po natin kapag tapos na po talaga yung term ng ating Vice Presidente as Education Secretary at Vice Chairperson po ng LTFRC. So yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon at muli tayo po magkikita sa mga susunod na vlogs dito lamang po sa The Enrique YouTube channel. Muli, magandang araw po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.